This is Hulugan Falls, ang malaparaisong talon at isa sa pinakamataas na talon sa Pilipinas na matatagpuan sa Luisiana, Laguna. Dito na, anong tawag dito kuya? 80 degrees? Oo. And we are not expecting this to happen. Magandang hapon po sir. Welcome po dito sa aming barangay San Salvador, Luisiana, Laguna. So magtototal cost po ng lakad mahigit po isang oras. At dahil first time sa sinasabing trekking, ay talagang nabigla kami sa sinabi ng nag-o-orient. Hindi po pinapayagan dito yung may hika, asthma at saka po sakit sa puso. Sa babae po naman pag buntis, kasi 80 degrees po ang inyong bababaan at 80 degrees din po ang inyong aakitin. Ever gonna happen? Oh no. At nagbiyahe kami ng mahigit 2 oras simula Pililla, Rizal papuntang Luisiana, Laguna. Andito tayo ngayon sa may Mabitak, Laguna from Pililla, Rizal. Ang target puntahan natin ngayon ay Hulugan Falls doon sa may Laguna. So madadaanan natin habang binabaybay natin yung kalsada papuntang Hulugan Falls, ay madadaanan natin ang malabitukang manok na kalsada dito sa Mabitak. Ayan guys, kung nakikita nyo, ang ganda ng daanan na gawa sa asfalto. Medyo mabuhangin sa gilid kaya dahan-dahan lang tayo. At habang binabaybay namin ang Kalayaan Highway sa Lumban, Laguna, ay nakita namin ito. Isang hydroelectric power plant na kumukonekta sa Caliraya Lake. Ang isa sa pangunahing layunin nito ay magbigay ng peaking power sa Luzon grid. At talaga namang nakakamangha ang proyektong ito, lalo na't nag-iisa lang ito sa Southeast Asia at ito'y matatagpuan lamang sa Pilipinas. Dito nadadaanan natin yung kalsada na sobrang ganda kasi nasa gilid tayo ng bundok. Kaya masasabi nating nature na nature talaga. Kaya maraming mga nagmamotor din dito na dumadaan, siguro nagtatambay din kasi may view deck doon na makikita mo yung Laguna Lake. Sobrang napaka-scenic ng view. Sa kurbada, hindi din papatalo yung Mabitak kasi grabing kurbada at magagandang daanan. Hindi siya yung malubak kasi espalto yung daanan, nasa ilalim ng kapunuan ng mga kahoy na mahogani. Kaya sobrang refreshing yung lugar kasi nasa ilalim kayo ng mga puno na sa gitna yung daan, 4 lanes, then espalto. Kaya napaka sarap magmotor dito. Kaya subukan nyo rin. Ang ganda. Ang kagandahan dito kasi walang masyadong mga motorista na dumadaan dito. Kaya solong-solo yung lugar. Kung may mga nakamotor man at may nakasasakyan ay bibihira lamang. At nakikita natin sa daanan natin na sobrang daming nagbibenta ng mga tawag dyan, ng mga prutas na binibenta sa gilid lamang ng daan. Siguro dito din yan pinipitas, kaya sigurado tayo na fresh yung mga prutas na binebenta dyan. Sige, tuloy-tuloy lang tayo. Medyo may mahaba-haba pa tayong biyahe. Ayon sa kay Google Map ay meron pa tayong 1 oras mahigit upang marating yung Hulugan Falls doon sa may Laguna.
tuloy-tuloy lang natin papuntang Hulugan Falls. Pero dahil nga sa napakagandang kalsada na to ay hindi ko mapigilang mapamangha sa mga view na nakikita natin habang binabaybay natin ang kalsada ng Lumban, Laguna. Ayon dito sa mga karatulan na nakikita natin sa kalsada ay malapit na ang Pagsanhan Falls dito. Pero hindi yan yung main na destination natin na pupuntahan. Siguro sa susunod na content natin ay yung Pagsanhan na. Kasi yung Pagsanhan medyo hindi pa kami ready. Kasi hindi siya basta-bastang mapupuntahan. Kasi kailangan mong sumakay sa mga bangka na yung sinasabi nilang shooting the rapids. Mas magandang experience yun. Pero next time pupuntahan natin yan. Gusto ko munang masilayan ang isa sa pinakamataas na falls dito sa Laguna. Not sure kung pang ilan siya sa pinakamataas na falls dito sa Pilipinas. Malalaman natin yan. Narating na natin yung Pagsanhan. Nalagpasan na natin, kakalagpas lang natin. Dito nasa Cavinti na tayo, Cavinti, Laguna. Hindi rin pala papatalo sa ganda ng lugar ang Cavinti. Kahit di pa natin nararating ang Hulugan Falls ay busog na tayo sa tanawin dito. Maliban sa tanawin ay talagang mamamangha ka sa mga nakikita mo dito. Then maraming nagtitinda na mga prutas, sari-saring prutas na nakukuha dito. Ayun, may rambutan pa nga sa daanan, no? Kaya masasabi mong talagang mayaman pa sa mga prutas ang Cavinti, Laguna. Hindi rin patatalo ang Cavinti, Laguna sa mga kurbadahan. Kahit saan man sulok dito ay makikita mong may nagtitinda ng rambutan tsaka lansones. Kasi nga sa kapanahunan ngayon ayun yung namumungang prutas. Kaya yun yung kadalasang nakikita mo dito sa kalsada na binibenta ng mga lokal. Meron pa tayong natitirang 15 minutes papuntang Hulugan Falls. Kaya medyo kaunti na lang at masisilayan na natin ang kagandahan ng Hulugan Falls. Talagang pinagtuunan ng gobyerno ang daanan dito sa Laguna. Kasi kahit sabihin na natin 2 lanes lang siya, ay talagang napakapino ng paggagawa. Tsaka hindi siya tinipid. Kaya good job sa taga Laguna. At sa kalsada pa lang ay masasabi mo na talagang napakaganda ng Laguna. Na-enjoy na lang natin yung biyahe. At dahil sa ganda ng daanan ay hindi namin napansin na nandito na pala kami sa Luisiana, Laguna. Barangay San Salvador, Luisiana, Laguna. Ito, baka dito. Ito. Hello. Open pa, sir. Meron pa daw pag ganitong oras. Sige po. Magandang hapon po sa inyo. Yes po. Falls. Apo. Ito po kasi binibigyan po ng tour guide, ano. Ang minimum po dito 500 ito talaga. 500 yung. Yun na yung minimum niya. Ang magiging po ito. Ikaw na yan. Ako, ito po sa akin na. Maliban sa 500, wala na. Sa registration naman po, 50 per head. Saan yun? Doon po sa baba. Sasama mo ako nun? Opo. Atra. At inabot din kami ng mahigit 10 minuto papasok sa may registration office nila. Sa mga oras na to ay nakalimutan kong i-on ang microphone ng GoPro. Kaya habang papasok sa registration office ay puro hangin lang ang naririnig ko habang ini-edit ko to. Sir, yung pong dadalhin lang po ninyo dito sa atin, yung mga pang-hike po nyo, saka po yung mga importanteng gamit na po dadalhin natin. Mga pang camera. Pwede? Dadalhin po nyo sige. para mapagpito po kayo. Kayo po ba yung nag-vlog? Hindi. Nagbablog. Pag-orient naman po, pagka gusto naman po yung orient, yung dito po, paporit natin yung pagka kayo po yung nag-vlog. Sige po.
At pagdating namin sa parking area, ay pumunta kami sa registration office para ma-orient kami. Isa ito sa kailangan gawin bago pumunta sa mismong falls. Magandang hapon po, sir. Welcome po dito sa aming barangay San Salvador, Lisiana, Laguna. So, magto-total cost po ng lakad, mahigit po 1 oras. Pwede rin po kayo maligo, mag-life vest lang po. Kasi pwede kayong tumambay dito sa may inuupuan nito. Yun lang naman po, sir. Mostly kailangan nyo magdala ng tubig. Kasi sa pag-akyat ninyo, uuhawin kayo. Yun lang naman po. Magandang hapon po, sir. At pagkatapos namin i-orient, ay sumakay kami ng tricycle at inabot din kami ng 10 minuto sa pagbabiyahe dahil medyo malayo din ito sa orientation office nila. At isang mahalagang paalala, wag niyong kalimutan ang tubig inumin sapagkat wala kayong maiinuman pag andun na kayo mismo sa trekking area. Baka kasi matulad kayo sa amin, nasa spring lamang uminom dahil sa uhaw. Kung sa mga gamit sa camera ay ready kami, pero sa sarili namin, inaamin ko na talagang hindi. Kuya, may tubig ka? Wala. At sa bungad pa lamang ay nagdalawang isip na kami kung itutuloy ba namin o hindi. Dito na. Anong tawag dito, kuya? 80 degrees. Yan guys, sabi ni kuya, nandito tayo sa 80 degrees na hagdan. Ayan, kung nakikita nyo sa 360 na kuha, grabe ang hirap. Pag nalaglag ka dito, dire-diretso pababa. Yan pala si kuya. Pangalan mo, kuya? Lester. Kuya Lester yung tour guide natin. Sa mga oras na to ay medyo kampante kami kasi akala namin puro hagdan pababa, pero hindi pala. Kaya dapat mag-ingat ka dito sa mga ganitong daanan. Kasi habang tumatagal ay pahirap ng pahirap ang trekking. Mga ilang minutes pa, kuya? Mga 30 minutes po. 30 minutes? Papornet po sa lakad natin. Grabe. Carry pa. Ako na. 30 minutes pa daw. Falls pa more. Kung napapansin nyo sa video, ay puro bato na ang inaapakan namin. Kaya kung gusto mong pumunta dito, kailangan mong magsuot ng sapatos na talagang pang trekking kasi medyo madulas yung daanan. Sa lahat yata ng tinur guide mo, kuya, kami yung pinakamabagal, no? Hindi naman. Di ba mabagal po bakit mga pinamayo? Okay. O kaya nga, no? Delikado din kasi. Siguro sa ibang mga nanonood ay madali lang to, pero dahil sa amin na first time, mahirap na sa amin to. Kaya guys, kung nandito tayo ngayon, medyo mag-ingat-ingat kasi madulas yung mga bato. Kahit nasabihin nating dinadaanan to lagi, pero yung lumot na naaapakan parang nagiging lupa, kaya pwede kang madulas anytime. At talagang napasubo kami sa sitwasyon na to kasi ayon sa mga vlogger na napanood namin sa video at sa YouTube ay parang hindi nila fini-feature yung ganitong daanan. At hindi namin alam na ganito pala kahaba at ganito kahirap. Sa mga daanan dito, maghawak dapat sa mga baging. Ilang beses din kaming tumigil at nag-isip kung itutuloy pa ba namin. Kung mahirap yung pababa, paano na kaya yung paakyat? Ha? Nagano? Pagsanahan? Ha? At sa pagkakataong ito, ay sabi ng asawa ko, ay sana sa pagsanhan na lang kami pumunta at hindi na namin tinuloy ito. Papagod na yung si bossing. Grabe. Hindi pala biro. Kaya guys, kung pupunta kayo dito, dapat handa kayo. Grabe, hindi biro yung pababa pa lang. Paano pa kaya paakyat mamaya? Hindi na namin alintana ang oras kung gaano nga ba katagal ang trekking pababa. Ang importante ay narating na namin ang tinatawag na Hulugan Falls. And welcome
to Hulugan Falls. Ito ang Hulugan Falls. Ang Hulugan Falls ay isa sa 4 na pinakamataas sa lahat ng talon sa Laguna. Ang malaparaisong talon na ito na may taas na 285 feet at may lapad na 90 feet at matatagpuan sa gitna ng Barangay San Salvador. Mayroon itong malawak na plunge pool na may mga natural na bulsa kung saan masisiyahan ang lahat at ligtas na lumangoy sa malamig at nakakapreskong tubig nito pagkatapos ng nakakapagod na pakikipagsapalaran sa trail. Maaabot mo ang talon sa loob ng 30 minutes to 1 hour depende sa bilis ng paglalakad. At ayon sa kwento ng matatandang naninirahan sa barangay, Talong Hulugan ang tawag nila dito. At ayon sa ilang mga residente dito, ay akala nila ay para lamang ito sa mga lokal sa Laguna. Sa kadahilanan na mahirap ito puntahan gawa ng bangin ang nakapalibot dito. Mayroong kuweba sa ibaba ng Hulugan Falls na ginagamit na taguan ng mga sinaunang matatanda noong panahon ng Hapon. Nagsimula daw ang pangalang Hulugan dahil sa kwento noong panahon ng Hapon. Nagtatago daw ang mga ninuno natin sa kuweba sa ibaba ng falls. At habang sila daw ay nagluluto, ay natanaw ng mga Hapon sakay ng eroplano ang usok nito at ito ay hinulugan nila ng bomba dahilan para maglaglagan ang malalaking bato sa ibaba ng falls. At ito raw ang pinagmulan ng pangalang Hulugan Falls. Uwi na kayo, kuya? Baka may tubig dun, kuya. Baka pwede makainom dun. Meron po rin doon, sir. Meron doon. Nalimutan namin magdala. Ay, iniinom doon? Bukal? Matagal na po kami na. Diyan ka lang. Wala ko tubig. Ilang taon na po kami na. Sige po. Ano oras to, kuya, na pwede magsiuwian na yung mga tao? 4:30 po kami, sir. Ano oras? 4:30. Alas 4:30. Magpapit sa pagkain ko. Yun guys, hingi kami ng tubig. Kasi di kami nakadala ng tubig. Gusto po kami sa nainom. Kuya, pahinga tubig. Meron ka dyan? Kahit isang baso lang. Yan po, maliis po to. Dal- Galing po din to. Ganun. Dyan galing yan sa may galing doon? Oo, bakal po yan. Sige, daling ko na muna dyan. Ito lang po yun, sir. Yung mga video. Sige po. Sige kuya, thank you Oo. Ayan. Nakahingi na ako ng tubig galing sa bukal. Pero sana malinis. Pero dahil napagod na, no choice. Recipe. Kere, okay lang. Basak na. Thank you. Yan guys, tubig bukal yung ininom namin. Experience pa rin. Lalagyan po ba tubig? Okay nun. Okay na? Oh, masarap. May matamis. Dito lang muna kami, kuya. So yan, ang masasabi ko sa falls na to ay isa to sa pinakamagandang falls na napuntahan ko sa buong buhay ko. Ayan, kung nakikita nyo, sobrang taas talaga ng falls. Grabe. Mga 2 hours din yata kami sa baba at nag-iipon ng lakas para may baon ulit kami
paakyat. Kasi kung gaano kahirap yung pababa, ay mas malala ang pag-akyat. At hindi na rin namin ni-record yun. Maraming salamat sa panunood. Ito ang Boss Ed Adventure, and we are escaping the ordinary. At samahan nyo ulit kami sa susunod. Ang pupuntahan natin ay Windmill Farm sa Pililla, Rizal. At dadaanan natin ang windscape kung saan makikita ang pinakamagandang view deck na makikita mo 360 degrees ang lahat ng mga windmill. Abangan!